Bagong scooter na naman from Yamaha ang ilalabas this month. Magandang entry-level na scooter at budget-friendly para sa mga rider. Updated looks at design ng Mio Gear 125 na Yamaha. Itong ilalabas sa Pilipinas. Itong nasa video ay ang bagong Yamaha Mio Gear Ultima 125S 2026. Tara at i-check na natin ang full technical specification at possible na maging SRP nito sa Philippine market. Nakaka-excite dahil may bago na namang pagpipilian ang mga rider na medyo affordable from Yamaha Philippines. Simulan na natin agad sa engine specs. Meron itong Blue Core Hybrid engine type 124.96cc displacement, 4-stroke at 2 valves. Air-cooled po ito na may single overhead camshaft, single cylinder na fuel injected. May max power na 8.31 up to 9.4 horsepower at 6,500 RPM with hybrid assist. May maximum torque na 9.5 to 10.6 Nm at 4,500 RPM. Bore and stroke 52.4 by 57.9 mm at may compression ratio na 11.0:1. Basic dimension ng bagong Yamaha Gear Ultimate 125S or Ultima. Basic dimension niya sa length 1,870mm, sa kanyang width or lapad 685mm at sa kanyang namang height or taas ay 1,075mm. Medyo compact at masarap isingit itong ganitong motor. Sa seat height naman meron tayong 750mm at talaga namang abot yan ng 5'6", 5'7 at pati 5'5". Ground clearance 135mm, wheelbase 1280mm, under seat compartment, ito malupit, 18.6 liter ang kanyang U-box, talagang marami kang mailalagay. Fuel tank capacity mas mataas sa Lexi 155 dahil 5.1 liters po ang fuel tank capacity nitong bagong Gear na Ultima 125. Para sa 125cc, matipid din po ito sa gas na merong 62 kilometers per liter na fuel consumption. At ang kanya namang tire and wheel specification, meron tayong tire size sa harapan or front tire is 110/70/12 at sa likuran naman o rear tire size is 110/70/12. Parehas lang po ito na 12 inches ang wheels at 110/70 naman ang tire size. Both tubeless din po ang mga gulong nitong bagong Gear 125 Ultima S. Sobrang pogi ng bagong Gear. Tingnan nyo naman yung harapan na headlight nito. Naka-LED na po yan at naka-integrated na yung mga ilaw or signal light. Napakaangas at napaka-futuristic at compact with new aerodynamics design. Kaso nga lang itong part na to is parang medyo mababa yung isang tapalodo niya or yung front cowling niya dito sa kanyang ilaw. Ito kasi yung additional nila na design na feeling ko parang aabot or tatama sa pinaka-headlight once na medyo tumalbog ng malalim itong gulong ng Gear 125. Ayan, no? So, yung pinaka-front na tapalodo niya is medyo mataas at nakadikit na ng konti doon sa headlight. Pero syempre, check na lang natin pag dumating yan sa Pilipinas, baka naman pwedeng i-adjust yan. So again, for the braking power, naka-disc brake po itong bagong Ultima Gear 125S sa harapan. Fully disc brake po yan sa kanyang mga preno pero hindi po yan ABS. Single pot caliper po na disc brake. And para sa rear brake naman o sa likurang preno ay naka-drum brake pa din po ito. Hindi po siya naka-disc brake. Dahil nga po ito ay standard entry level pero napakaganda po ng mga groove ng gulong nito at malapad din po or medyo wide profile. So again, for the braking power, disc brake harap, drum brake naman sa likod. At ito na yung kanyang in-update na bagong LED or digital panel para sa Gear 125. Medyo maganda na po siya compare doon sa dati. At parang similar yung kanyang digital panel sa mga Aerox na bagong labas na standard edition. Nandyan din po ang lahat ng mga info pagdating sa Y-Connect. Diyan po sa bagong update na panel ni Gear 125 Ultima 2026. Suspension naman tayo mga bossing. When it comes to suspension, pretty basic naman ito. Front suspension niya, standard front fork telescopic suspension sa harapan. And rear suspension naman ay standard single spring shock oil dump sa likuran. At ito pa yung ibang mga extra features ni Mio Gear 125 Ultima S version 2026. Of course, yung kanyang 18 liters na U-box or under seat compartment na pasok para sa mga tropa nating rider. Answer back system remote. Yes, meron po itong remote for answer back para sa parking lot. Makita mo agad siya. All LED lighting or kanyang LED headlight and new aerodynamic design sa front cowling niya. USB charging port,
shutter type key ignition at Y-Connect, SMG starter at stop and start system. Nagustuhan ko rin yung kanyang groove sa kanyang manibela, yung handle grip. Okay naman at napaka-standard or para sa akin above entry level na itong specs at looks nitong Ultima Gear 125 2026. Small, compact at perfect sa singitan na may matipid na gas consumption. Bagay na bagay at napapanahon ito ngayon dahil nga kailangan natin ng matipid na motor sa sobrang taas na gasolina, ito ang bagay sa ating mga rider na may 62 km per liter na gas consumption. Halos magkakasunod ang labas ng Yamaha Philippines sa mga magandang lineup ng motor nila. Merong maganda or luxury scooter like NMAX TechMax, Aerox SP version na V3 at yung sumunod is yung Lexi 155 LX na hanggang ngayon mahirap pa rin kumuha. At ito, naglabas ulit sila ng entry level or maglalabas sila ng entry level na mas mura at pasok sa affordable prices sa market na scooter category. Itong bagong version ng Mio Gear 125. Itong Ultima S version. Napakaganda ng design, compact, maliit lang at medyo affordable compared sa mga nilabas nila ngayon sa Philippine market. Napakaganda nito, malaking gulay board, maraming sabitan ng pinamalengke mo at para sa akin perfect pang daily pamasok o pang negosyo. Ngayon, ang tanong magkano ba ang magiging possible SRP neto pag nilabas na sa Philippine market? Sabi po ay nasa 84,000 to 85,000 ang magiging SRP netong bagong Mio Gear Ultima S 125 pag nilabas sa Pilipinas. Once again, another new scooter update from Vlog ni Kosa. Don't forget to subscribe and like my Facebook channel and YouTube, Vlog ni Kosa. Peace!